Yeah, we really get along. Kaya, every time we get a chance to work, to get an opportunity to work, talagang we maximize it and we don't take it for granted. Kaya, lumalabas talaga siya. Okay. Ren, pahabol na lang na question. Do you consider this a new chapter ng career mo? Parang fresh chapter na nagbubukas for you? Ayun, kina-consider mo ba ito na fresh chapter sa career mo? Siyempre po, as in, ang tagal ko pong nagantay, ang tagal kong hinintay to, ang dami ko na rin po napagdaanan, ang dami ko na nagawa. So parang, answered prayer po talaga siya. Parang, mag-uumpisa talaga tong taon na to na parang binigyan talaga ni Lord kung ano yung matagal ko na pong ginugusto sa buhay ko. And of course, I'm so grateful. Hindi po ako makakalimot sa mga taong tumulong sa akin at sa mga sumusuporta sa akin hanggang ngayon at mga naniniwala. And yun po sa question niyo po kanina kung sino po yung mga naghihintay namin. Ako po nakatulong sa akin yung pag-nood ko po ng isang Japanese series. Meron po akong pinanood Japanese series na medyo close dun sa kwento namin. And kakaiba po kasi si Amy mahirap actually maghanap ng kapeg niya. She's really one of a kind. So parang ako, nag-stick talaga ako sa kung ano yung nasa libro. And gumawa po ako ng sarili kong kumbaga identity talaga ni Amy. So, yun, binasa po talaga yung libro cover to cover twice. Ganun po sobrang gusto ko pong mabigay talaga sa mga tao para kung gusto nilang kapitan kung ano po yung gusto nila. Thank you and congratulations. Great stuff. Thank you so much. Now moving on to the Manila Bulletin, we have Robert Requentina. Hello, magandang gabi po. Okay, I would like to ask other cast members na project. So, what gawin yung best ko for this project and para, ayun, nasabi nila, para maipakita yung Jacob B na hinahanap nila. Hello everyone, my name is Maro Delgado, and yeah, this is actually my second time with the Viva One series, but this is one major role na binigay sa akin. Sobrang exciting and sobrang thankful kasi in the past na ipapakita namin, well, #days, na ipapakita yung pagsayaw. Ngayon naman, showcase namin yung, showcase ko yung acting talent na lang na meron. So, sobrang exciting and abangan nyo, sabi nga nila, sobrang daming exciting na abang-abang, kaya abangan nyo lahat. Hello po, I'm PJ and ay tulad din ng sinabi ni Joseph and Derek, sobrang meaningful po ng story na to, ng libro. And sobrang minahal siya ng napakadaming tao. Kaya sobrang grateful ako kasama sa isa sa mga cast. Lalo, isa din sa yung ipo-portray kong character dito is Sebastian Lerwick and parang tumatak din siya sa isip ng mga readers kasi. And ayun, isa to sa mga major roles na nakasama ako. And like mga pangalawang project ko, Viva One. So ayun. And ako naman po si Kyoso and syempre thankful po ako dahil nagkaroon po kami ng major projects po ulit. And ayun, thankful po kami sa mga bosses po namin, sa director po namin, sa mga main cast po. And very excited po, syempre. Different genre po. And ayun, abangan niyo po yung mga kaganapan po sa series na po. Ako po si Aaliyah. I play Shandanice Perkins. I'm very excited because this is actually one of my very first relevant roles po talaga. So what I'm most excited for, aside from being grateful for being chosen, for being trusted with this role, sobrang excited po ako to prove to the fans of the show that I'm capable of what Shandanice Perkins is capable of.
grateful to be a part of this project. It really is so different from anything I've ever worked on before. It's not just romance comedy, it also has action. And it really is a blessing po to be a part of this group of talented actors po. And it's very different po kasi with my character now, Amazon Cast, sobrang iba po siya sa mga past characters that I've worked on, Freya and Shaira. And I also wanted to, I wanted to say that it is a challenge, but it is a challenge that I am honored to take on. And yes, that's it. Hello everyone, ako nga po pala si Dan Aquino and I'm playing the role of Louis Perkins. Masaya po akong nandito ako ngayon. Sana po kayo din masaya din kayo lahat na nakita ako ngayon. Thankful po ako kay Lord sa mga bosses and sa main cast na pala. And sa mga sumusuporta at susuporta pala. Marami po kayong abangan. Thank you po sa lahat. Okay, hello. So, ako nga pala si Jaime Eliana. Matagal ko nang pinaghihirapan maging artista, kaya sobrang lucky ko na nakakuha ko ng ganitong proyekto. Bata pa lang ako, pinaghihirapan ko na sumisikap na ako maging artista, kaya I'm super grateful, super excited na mapapakita ko sa inyo na kaya ko talagang maging artista katulad ng mga So now I'm gonna pass the mic to Kaiser, my good friend. So, very good guy right there. Hello po, good evening. Once again, my name is Frost, and you know what? Gusto kong sinabi ni Direct Fifth kanina na mahalaga sa'yo, talagang may pressure. And with that being said, stepping into the world of Mafia Boss, it really is, you know what, I'll say it's big shoes to fill, and we got the balls to do it. You know, we've been preparing this since last year, and the many people, this is what got them into Wattpad. You know, this goes way, way back, and there are many, many fans, and we want to do them a service. And you know, with that said, like, we're just all very excited to be doing My Husband's a Mafia Boss. Thank you. Alright, maraming salamat po. Now, rounding off batch 1, we have Rose. Nasaan po? Yan. Okay. So, kumusta yung pag-enter mo ng showbiz? Nakita ka sa mga produkto ng showbiz din. Dahil both your parents mo ay parehong mga artista. Tama po. Ano yung mga advices nila sa'yo? Sige, ano po pangalan niyo ulit? I'm Rose Garcia. Rose Garcia. Sige, tatandaan ko po yun. Okay, sabihin mo kay daddy mo kaya nandiyan. Sige po. Okay, so sabi mo nga, parehas ng magulang ko, artista din. So, bata pa lang ako. I was surrounded around the environment. I was in love talaga ako eh. Parang yung pagkakataon na kaya kong magpaaliw ng mga tao. Kasi syempre, lahat naman tayo naghihirap sa buhay, diba? Tapos, ano ba ginagawa natin kung kailangan natin mag-enjoy, nanonood. So, yun talaga yung gusto kong gawin sa buhay. Syempre, madami sa advice. Yung tatay ko nga medyo, sobra sa advice. Alam mo naman siya. Pero yung mom ko, siya talaga yung bumuo sa akin bilang lalaki. Yung kailangan mo ng respeto, kailangan mo maging magalang, kailangan mo magsikap kasi wala namang libre sa buhay. Kaya, it was good. It was good to have them around and growing up in this environment. Siyempre, may mga kaibigan din silang artista, kaya I want to give props to them as well kasi all of them give me the advice that I need to succeed in this industry. Pati nga si Joseph like, he's been giving me advice from everyone here. I'm sure everyone can relate. He's such a good mentor to all of us kasi gusto niyang patunayan na kaya niyang mag-inspire ng young actors. So, I have a lot of people to be grateful for and I'm happy to be here. Okay. Ilan ka sa magkakapatid? And how young are you? Ako po yung pangatlo, panganay na anak ni Anjo. I'm just the 8th, Jaime. 4 kami magkakapatid. And I'm 22 years old. Okay. So, upon hearing you, sabi mo nga parang enjoy ka, parang na-enjoy mo yung lighter side ng showbiz. Tama. Okay. So, as we all know, di ba, medyo controversial ang dali mo before the year end. Paano mo yun hinahandle?